Good day, everybody. I am Kyle Christian Flores, and I am the broadcaster and aspiring vlogger here at the Bukidnon State University, particularly DXB 104.5 FM. Hindi ko dire. Gusto ko nang edit. Actually, gid sa ako ang in the past gid dili gid na first gid. Dili ko ni first gid na choice gid as a broadcaster. To be honest with you, I am a graduate of public administration. I am a music lover. Ganang first kid ako gyud. Mahilig ko kanang mamina sa radyo, mahilig ko mamina og drama, mamina og mga music, particularly mga pop and EDMs muna ako mga mahilig ng music gyud. So, at that time so today is 2025. I will take you past again. 2016, di gid ako tumalimtan ato na time gyud, and ato manggod at that time man po is parang curious lang bitaw ko, and then there is a certain station na until now na is close to my heart gid nako. That is from ano gyud, of course one of the oldest radio station here in the city of Malaybalay, Love Radio 106.3 FM. I was so curious ko kay niingon sila to na ay available na training sa mga gusto maging aspirant na DJ. So, ako po, curious gud ko, and I was also a student here at the Bukidnon State. Kamulo pa ko eskwela na time. So, curious kay ko na, what kay since mahilig ko music, and then sa ilang style pod ngano na na-entertain nila mga listeners ngano nga storya sila to. So that's the time gid na nawalan ako ba na what if ba? What if na unsa ka ang dagan dito. So I took the job. I know, not a job day. I took the training, and then that was a month-long training dito siya. So, ako, at my first beginning gid nako. Live ta karon dito sa Bukidnon State University, and that was the time na ako sa gawas tigid ako. I will never forget yet. I was outside dito sa mga staff dito sa Motorela. Muna akong ginasulti dito. Murag ko gagurog-kurog ako nang kuyawan ko kayo niya na yung mga tao sa palibot nimo. Ito man siya nga yo siya na ba awkward siya sa tanan gid at start gid ako. Pero malagay siya. But at the same time po na ano na bini mo ba? Once you have found your passion, imo gid siya i-grind. I-grind gid mo siya, ina-practice gid mo siya adlaw-adlaw gid. So, mo din to siya na ato sa beginning a month later din ato, what you can expect na they are hiring the part-time job. So, mo din to na natuloy-tuloy na gina siya until that time, until such time gid even na nag-eskwela gid ato. Fast forward, so na malingkog lang stations na po from the Happy FM to the Marama Radyo Pinoy, and then nag-stop din ko for a while. Stop ko for a while to finish my studies there, and then until na nag-graduate ko last year 2024. And then, muna ito siya na time na nag-work na rin ko as a Wante Radyo. And ito rin nag-start din ako newscasting journey na po na ko until namutin ko dali sa DXB 104.5. Maayong hapon, Malaybalay City. Maayong hapon, Bukidnon. Maayong hapon, Bukidnon State University. Kamo, gapaminaw din sa DXB 104.5 FM. Pag ikaw usually yun nasa radyo, laigin mo ang pangalan mo, na kay mga alias, na kay mga line-line na gano'n. Like Pedro Despachero from Love Radio, Kuya Chris from Happy FM, even sa even dito sa Marama, Kuya Chris kaya panatawag sa ko. Kay kasagaran tawag sa ko Chris magid na ko tawag yan. But outside lang gid na wala may actually. There's no change of personality. Kung unsa gid ka kung unsa, of course, kung unsa ka gid natudlo sa imong mga peers, imong ginikanan, how to be respectful, how to be of course, values education, your morality pod nimo, kung unsa gyud mong stand nimo dito gitanan nimo siya ipagawas. So kung kay lisod pod kayo na makipagplastikay pod ko sa sa kahanginan niya mong kinaiyan nimo. So dapat gyud na both on and off the camera gyud. You need to be gyud. You need to be yourself, and at the same time pod respectful ka sa imong mga katauhan gyud. Ako actually grabe gid na sacrifice gid, especially gid number one oras gid nimo. Matag sa kadlawon, uli din ka kay before nas gabi. So wala kay time sa imong family, wala kay time sa imong mga
wala kay time sa imong mga hobbies nimo, wala kay time gid kung sa imong gustuhan nimo. Kung yung mga katalagman, yung mga bagyo. Of course, kung ikaw gid na isa ka bidyaman gid ka o isa ka newscaster, ikaw ang nasa or ikaw tawag ka na as a field reporter, dapat gid yung suungon gid mo na siya as per instruction gikan gid sa imo ang station, gikan gid sa station gid mo. Kung ikaw po na kay na mga coverage yun nga wata kabalo na yung mga coverages or na yung mga kinahanglan ng mga program, pero sa imo ang personal life nimo pasagdan nimo. For example, natay one time na wagi ko nakaduaw gid sa ko mas kinabuhi kay ano gi-prioritize gid nako ang programa nako kay mo naka-commit na siya, so grabing sakripisyo gid mo gid na siya. So this is and again, this is why na ang being a broadcaster gid dili lang na gid na siya na puro lang ka pastorya, puro lang ka bongga, puro lang ka porma. Dapat gid na ang pinakauna gid nimo hunaw-hunaon gid isip broadcaster ka. You need to be well prepared. You need to be time management is the key, and katulad yun dapat is ang tanan nimo plano o sa imong ginasulti, you need to be careful yun, and you need to read the rules and regulations according to the guidelines sa station or according to the guidelines sa imong organization. So mana siya na una gid na siya dapat gid hatong hunaw-hunaon gid nato isip broadcaster gid na yes dagan sakripisyo kay trabaho man ta. Katrabaho ta not just for me but for the people. We are obliged and we are kanang atong objective yun is to give true unbiased information sa mga katawhan. Kaya kung may kag-bias kay kasi mo na nakasakit ka sa realidad kay sa mga tao gid mo tumuhan galing. Being a broadcaster, being a DJ is a life-threatening. In my experience since 2016, I have experienced death threats many times na yun. Amo lang, there is a certain different, sa ako alang yun, no? So, when na-experience na ako, there is, of course, human as we are tend to make mistakes. Diba? Ano siya gyud. Pero as a broadcaster, that is not an excuse. Lalipay gid ko sa ako mga na-affiliate, na-appealan ako mga radio stations kay ngano, ang ila gyud ginasulti sa ko agi pirmi. Ayaw gyud pag take sides gyud, either mag negative or mag positive side ka. Kung ikaw usa ka broadcaster, you need to weigh in kung unsay side nila sa pikas ug unsa pa sa pikas bahin unsa pod ang ilang ginasulti aya din nimo siya isulti din mo kung unsa gid ang dahil ang dapat na mag-decide sa kanang mga desisyon or ang mga katawhan na naminaw si Moan.